Good evening mga ka-Sir Workshop. So dito naman tayo, may pag-uusapan tayo about sa stator. So ito yung stator na nabili na bali ito ay second hand lang nabili ng may-ari. So ayusin natin dahil sabi ng may-ari hindi laging tumitirik kasi nalobat yung battery. So tinignan natin lahat yung wiring. So okay, pero tanapatin natin ng bagong harness kasi yung dating harness niya ay parang pansit. So ito naman, dito naman bumigay. Ang problema nito ay replacement itong stator na nilagay. Pero yung pinaka-pulser niya, ito pulser, ito yung mahalaga sa lahat. Kahit walang stator, basta may karga yung battery, andar yan, saka regulator. Ito ang pinakamahalaga. Original pa ito. So itong replacement, itong pinalit nila. So akala siguro nila maging mag-aari ito. So babaguhin natin, ayusin natin. So ang pinagkaiba na ng replacement sa original na stator. Wala akong original na stator pero papakita ko sa inyo yung pinagkaiba nila. Yan, tingnan nyo ba yung ito yung pure copper. Pag kinaskasan mo siya, hindi ko alam kung mapula ang to o gold, basta gold yan, gold ang kulay niya kumpara doon sa stator na alloy ang winding. Basta tandaan nyo sa lahat ng battery operated, pag alloy ang winding ng stator nyo, hindi siya compatible. Mamamatayan kayo ng makina once na malubat ang battery, promise. Ito, so ipinagkaiba na lang dala copper tong tanso sa alloy na winding. So ito yung original sa lahat ng motor, kahit aling motor yan. Ang winding talaga ng motor ay ito, tanso. Yan, tanso. Kasi itong alloy mahina kumarga. Halos may malabas siyang kuryente pero hindi siya tatanggapin ng regulator kasi bukod ng pasok ng kuryente niya yung lalabas sa kanya. Matagal ko na itong naobserbahan kahit anong motor, mapa 110 man yan or kahit primary type, ganun. Nagpapalit sila basta-basta ng stator, akala nila ay basta-basta papalitan na lang. Hindi nila alam ay konektado itong stator na ito sa charging system ng battery. Lalo kung battery operated yan ang mga motor nyo. So, hindi ito compatible talaga. Kaya sabi ko, i-rewind ko na lang to kasi meron pa akong natirang pang rewind na copper talaga. I-rewind na lang natin to kasi mahal yung replacement, nasa 800 din. So kawawa naman yung may-ari. So re-rewind ko na lang ng panibago. Tapos siguro ito kasi ito mga putol-putol na. Kukuha lang natin dito yung pulser kasi ito yung original talaga. Yan, goods pa naman to, tinester na natin ito at goods pa naman, mataas pa naman ang kuryente niya. So wawinding natin to kasi bibili tayo ng bago. Pero tatanungin ko muna yung may-ari kung bibili siya o re-rewind ko na lang. Meron namang nabibili yung replacement, pero ang pinagkaiba ng replacement, merong dalawang klase kaya na replacement. Merong copper pero yung pulser niya hindi gumagana, kaya yung pulser ang kailangan natin dito sa stock. Tapos itong stator na bibili, kung bibili ng bago at nakita natin tanso yung winding, so kukuhain natin yun para hindi na tayo mag-rewind kasi mahirap-hirap din mag-rewind dito. So ito yung pinagkaiba ng tanso sa alloy na winding. Basta tandaan nyo, hindi basta-basta magpapalit ng stator. Kasi konektado itong stator nito sa charging system lalo kung battery operated. Yun ang tandaan nyo. Okay? Thank you.